Palawan, a haven for both adventure seekers and history enthusiasts. Nestled in the heart of the Philippines, this picturesque town is not only known for its stunning landscapes, but also for hiding a secret beneath its crystal clear waters. And today, Zark will explore the ships sunken years ago in the bottom of this ocean. And welcome to our new series, The Underwater Exploration. We're gonna do 3 shipwrecks tomorrow. Most of them are sunk on September 24, 1944. First dive natin of Akitsushima. Siya yung mag-isang warship. So, deepest dive first. So, deepest dive is 22 to 36 meters. And it has a crane. So, to lift out the seaplanes from the water for maintenance, ganon. That's also what caused its wreckage because the pockets for the fuel, yun yung nabomba para sa aeroplano at kaya siya sumabog ng madali. Kaya yung crack niya, yung papasukan natin bukas is malaki dahil doon yung sa loob yung fuel ng aeroplano. Diyan din mga baril, makikita pa natin bukas lahat ng mga baril niya. And also yung engine. So this is only one of 2 ships of the 8 ships na may engine pa sa loob. So very interesting siya, bukas makikita natin. Maaga kaming gumising for this dive. Medyo nakakaba kasi malalalim lahat. Pero let's go. The limitless, baby. Nakakakaba pero exciting. At ito yung adrenaline na gusto ko. Okay, so let's go. First time ko makakita ng mga World War II shipwrecks kaya naman nakaka-excite talaga to. So welcome aboard Emily Boat. This is our own boat. So our boat ride today will be about 1 hour and 20 minutes or 30 minutes. Mahigit 1.5 oras din kami naglakbay papunta sa lokasyon ng unang shipwreck. Okay, we're gonna use the line as a reference to go down. Okay, if you feel there's a current, if you jump in the surface, stay close on the line or hold the line. Also, when we go down, just hold the line. Now we're gonna go here. Big rock, this one is broken. Okay, and then we're gonna go to the engine room. And then you're gonna see a machine, like a gear, big gear, transmission of the engine. Now we're gonna exit over here and then we're gonna spend our time outside the wreck. That one is a communication tower. If the visibility is good, you're gonna see the whole tower. Habang ginagawa ko tong video na to, bigla akong natakot. Hindi sa gagawin namin kundi sa umiinit na tensyon na naman ng China at ng Pilipinas. Dahil yung sisisirin namin ngayon ay mga barko noong ikalawang digmaang pangdaigdig at kung hindi magkakayos ang dalawang bansa, kawawa na naman ang Pilipinas kung magdedeklara ng ikatlong digmaang pangdaigdig. Mensahe ko sa gobyerno, sana po inyong pag-isipang mabuti ang lahat ng hakbang dahil nakasalalay sa inyo ang buhay naming mga Pilipino. Itong isla na to, ito yung pinakamaraming pinagdaanang isla dito sa Palawan noong World War II. Dahil dito nangyari yung labanan ng mga Amerikano at mga Japanese. Dito rin napakaraming mga lumubog na mga barko. Dito, ito yung pinakamadugong isla na naapektuhan ng World War II. Nagbihis na kami at naghanda. Malapit na kami sa mismong lokasyon at ito na ang oras na matagal ko nang pinakahihintay. So yung dive namin ngayon is napakalalim, 20 to 35 meters for around 100 feet plus. Medyo nakakaba pero be limitless. Let's go! Dahan-dahan na kaming bumaba. At sa aming dahang-dahang pagbaba ay unti-unti mo na rin makikita ang portion ng lumubog na barko. Ang parting to ay ang dating likuran ng barko. Maya-maya pa, pinakita na namin ang dati niyang mga baril. Dahan-dahan namin nilangoy ang butas pasok sa engine room. At nang marating namin sumenyas na yung dive master na pumasok na kami. At grabe dahil napakaraming isda ang naroon sa loob.
dahan-dahan namin pinasok ang engine room. May pinuntahan pa kami sa bandang ilalim. At dito ako namangha dahil kitang-kita ko harapan ang dating gears ng barko. Napakalalaki at talagang nakaka-mind blown makakita ng mga ganito. Medyo kinabahan ako nang makita ko to. Pero normal na bumababa yan lalo pag malalalim ang dive nyo. Pero bawal yan bumaba ng zero. Kaya daan-dahan na rin kaming umangat para na rin pumunta sa aming pangalawang barkong sisisirin. Okay, grabe yun. So, kailangan naming umakyat agad kasi emergency. Low NDL ako. Bumaba ako nung 4. So, kailangan namin umangat. Ano lang naman yun, yung kumbaga yung nasobrahan mo yung yung limit. Kumain na muna kami para na rin makapagpahinga na muna para sa aming susunod na dive. Dito, sir, medyo rito, complicated yung area. Pag pumasok tayo dito. Kasi biglang ganun yan, gaganon tayo. Tapos, papasukin natin yung mga ganito. Mahirap ang sitwasyon dahil medyo malakas ang agos. Kaya pinaplano namin maigi ang dive. May idea ko. Pagbaba natin sa lupit, okay, we start, don't lose the line, very strong. We start here, and then drift, going to the engine room. Go down. We're gonna go in, and then go down, and then after that, over here is very dark and quite narrow. Maybe we're gonna explore inside. But if you have a problem, just shine your torch left and right. And then every cargo there's a porthole on the top. It's very easy to go. Muli na kami naghanda para sa aming sunod na dive. Excited ako makita ang nasa ilalim kaya naman mas tumindi pa ang aking adrenaline. Balita ko ay meron daw ditong kulungan kaya mas naging interesado ako kung ano bang itsura nito ngayon. Tulad ng plano, hawak sa lubid, diretso agad sa loob para maiwasan ang malakas na current. Kailangan naming maging mabilis lang dahil anumang oras ay pwede kaming tangayin ng agos. Kalmado at dahan-dahan namin itong pinasok. Madilim, medyo nakakatakot, nakakaba at ang nagsisilbing liwanag lang ay ang mga dala naming mga flashlight. At sa aming pagbaba ay nakakabighani lang sapagkat ang bumungad sa amin ay ang dati nitong mga kulungan. Kasunod nito ay meron kaming pinasok na napakaliit na butas. At sa parting to ay nakakatakot na sapagkat napakadilim na ng paligid. Malalaking bakal lang sa amin ay nakapaligid kaya kailangan rin namin mag-ingat dahil hindi kami pwedeng sumabit dito. Dati itong Japanese Navy oil tanker at naririto na kami sa kalagitnaan. Napakalawak talaga ng loob at napakakipot ng lahat ng lagusan. Tulad na lang nito na isang katawan lang ng tao ang kasya. Pagpasok naman namin dito ay dire-diretso na. Dire-diretso na palabas pero hindi pa tapos ang exploration. At may kailangan kaming pasukin, hindi ko alam kung ano nang meron dito. Pero may mga bintana. May mga bintana sa bawat gilid nito. Hindi ko alam kung labasan ba dati ito ng barel o mga bintana ng kanilang mga kwarto. Napaka-magical para sa akin ng dive na to. Parang panaginip at hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. May pinasok pa kami na literal na sobrang skip talaga. Pero wala kaming choice dahil ito lang yung daan pabalik. At pag akit namin ay diretso hawak na agad sa tali dahil sobrang lakas pa rin ng current. At matapos ang 5-minute safety stop ay umangat na kami para naman maghanda sa aming huling barkong i-explorein. Yo, have you seen the T-Rex, bro? Dude, I don't know. I think there's a dinosaur on board or something. Yeah. I saw the dinosaur biting our boat. Oh my god! Abort ship! Abort ship!
Muli na kami naglakbay para sa aming huling barkong i-explorin. This is the oldest ship built in 1908 na dating passenger ship na naging cargo ship na meron pang mga natirang uling sa loob. And this one is Amuro Sanmuro, one of the cargo vessel of the Japanese, but original from British, captured by Japanese. Okay, the maximum depth is about 26, deck level is about 12 meters only. Okay, this time we like to go inside. Okay, follow the line, same procedure. And then we're gonna go to the second cargo. Second cargo, directly to the charcoal area. There's a lot of small charcoal. If you go inside the rig, just always remember, single file, one by one. One by one. Okay? For our last dive, ibinigay na namin lahat ng energy namin. Sumenyas na yung dive master sa aming pagpasok. Inaamin kong takot ako sa mga ganito, pero gusto kong ma-overcome yung takot ko. Sa hindi kalayuan ay nakita na namin yung mga naiwang uling na ilang dekada nang naririto kasabay ng paglubog ng barko. At meron kaming butas sa pinasukan na dito namin nakita ang ilang mga bricks na may nakasulat na mga pangalan. Namamangha ako sa lahat ng nakikita ko. At banda dito, sa aming pinasukan paglabas sa masikip na daanan, napakalaki at nakakalula naman ang sa amin ay bumungad. May pinasok kaming isang kwarto. Isang kwartong may espasyo sa loob na puno ng hangin. Nanggaling ito sa mga scuba divers rin, naipon na nang naipon sa nagdaang mga taon. The air inside is unsafe, kaya bawal namin tanggalin ang aming mga regulators. Lumabas kami ng barko na puno ng saya dahil yung halos isang taon kong pinaghandaan worth it yung kinalabasan. I started working out for my scuba diver's license July last year. 11:35 katatapos lang ng dive. So, 5 hours kami nagda-dive. Dive ako ng dive nang hindi muna binavlog para maging confident muna. At isa sa pinaka natutunan ko, kailangan mong magtiwala sa sarili mo na kaya mo dahil lalamunin ka ng takot kapag hindi mo sinubukang hakbangan ang mga pangarap mo. Woohoo! Grabe, napakaganda dito! Sinabahan ako.